Hello everyone, pinagpalang bagong taon sa inyong lahat. So ngayon ay Friday, gagawa tayo ng short devotion, pagkaing espiritual na magre-remind sa atin at magpapalakas sa atin at magbibigay ng pag-asa. So matatagpuan natin ang ating teksto sa Titos chapter 2 verse 11 to 12. Ano po ang sinasabi? Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sa verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Pagpalain po ang kanyang salita. Question: ano po ba yung kagandahang loob ng Diyos na nahayag na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng mga tao? Walang iba po ito kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung sinasabi ng Diyos na isang biyaya o isang kagandahang loob na kanyang ginawa. Dahil sa kagandahang loob niya na ito, sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Mayroon tayong pag-asa na hinihintay, which is yung pag-asa na yon, yun yung buhay na walang hanggan. Kaya habang hinihintay natin yung pag-asa na yon na nakay Kristo, ang sabi dun sa 12, mamuhay tayo ng may kabanalan. Mamuhay tayo ng may pagpipigil sa sarili. Kasi yung kaligtasan o pag-asa na hinihintay natin sa Panginoong Hesukristo, ayun dapat yung nagtutulak sa atin. Para tayo ay umiwas sa mga makamundong mga bagay, yung mga worldly passion, mga ungodly things. Kasi yung pag-asa na yun ang pinangahawakan mo, kaya gumagawa ka ng bagay na makakalugod sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, iwasan nyo na yung mga bagay na yan. Ang dapat nagre-reflect na po sa atin ay yung mga holy things. Yung mga ginagawa natin ay may mga kabanalan. Tama? So, ang kagandahan ng loob ng Diyos ay sobrang lawak. At yan ay pinatunayan ng Diyos na si Kristo ang naging sakripisyo, naging alay, at tulay para ma-restore yung relationship natin ng Diyos at ng tao. Kasi nagkaroon ng separation dahil sa kasalanan ng tao. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak, which is ang ating Panginoong Hesukristo. So, I hope sa kaunting video na to ay nakapagbigay tayo ng pag-asa, liwanag sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang katatag yung buong pamilya, naway sa 2025, harapin natin ito ng may pananampalataya, pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Sa Kanya lang tayo hingi ng kalakasan at pag-asa. Amen? So praise God, purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay.